Di masusukat, kaya't magbunyang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos, purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, sa aming kahinaan, Ikaw po ang aming kalakasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa aming mga pangamba at takot, Ikaw ang aming kapayapaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa aming kahinaan, kasalanan, Ikaw ang aming kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin ay kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako kami ay makapasok. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomium. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, "Ako'y 120 taon na ngayon at hindi na ako makagawa tulad ng dati." Bukod dito, sinabi sa akin ng Panginoon na hindi ninyo ako makakasama sa ibayo ng Hordan. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamamagitan ni Josue. Pupuksain ng Panginoon ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasa inyo ang lupain nila, tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreo na sina Sihon at Og, at sa kani-kanilang kaharian. Sila'y ipinabihag niya sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, pagkat sasamahan kayo ng Panginoon. Hindi niya kayo pababayaan. Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng kapulungan ng Israel ay sinabi ang ganito, "Magpakalakas ka at magpakatapang, pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa ating mga ninuno. Ang Panginoon ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya pababayaan, kaya't huwag kang matatakot ni panghihinaan ng loob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos.
Bayang hinihirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Ang ngalan ng poon ay aking pupurihin, at ang inyong itutugon, dakila ang Diyos namin. Siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan, ang lahat niyang gawa. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong ama at ilalahad sa inyo, gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbukod-bukorin ang mga bayan at nang itakda niya ang mga hanggahan, nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang, si Jacob na itinanging maging kanya lamang. Tanging ang poon ang pumapatnubay at walang ibang Diyos na sa kanila'y umakay. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kamuan ko'y tularan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo,
Kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Kahapon po ay natapos na po ang ilang linggo ng tinatawag na Sports Fest sa mga kawani o personnel ng Quiapo Church. Nagkaroon na po ng awards night. Ayan. Awarding ceremony na nagsimula po nung buwan pa ng nung nakaraang buwan ng Hulyo. Ano po? Ang mga kawani po natin ay nahati sa 4 na pangkat o teams. Nandiyan ang yellow, green, red, and blue teams. Ayan. At sa bandang huli po ay inanunsyo kung sino ang grand champion. At sinunod yung mga pangalawa, pangatlo, at saka yung pinakahuli na sa ranking nung 4 na pupunan. Ito po ay kinabibilangan ng basketball, volleyball, ayan po may badminton, may bowling, chess, e-games. Pinagsama-sama yung mga score at inilagay na doon sa board. Sino yung grand champion, second placer, third placer. At ako po ay kabilang sa isang team. Ang team ko po ay blue team. Hulaan nyo. Ehem. Pang-ilan po yung team ko na kulay blue? Ehem. Pang-ilan po? Kulelat po. Pang-4. Na sa ranking. Ayun po. Gayon pa man, ang sigaw namin ay ganito. Ang sino mang nahuhuli ay nauuna. Buti na lang kanyo. May ganoong mga salita ang Panginoon. Malaking konsolasyon po sa amin yan. Sa Ebanghelyo, ang unang tanong ng mga alagad, sino po ang grand champion sa mata ng langit? Sino po ang pinakadakila, pinakamataas? Kinuha ng Panginoon ng isang bata mula sa tabi, inilagay sa gitna. Ang sino mang magiging kagaya ng batang ito ang siyang pinaghaharian ng Diyos. Tama po, ano? Laging ginagamit ng Panginoon yung mga bata. Yung mga maliliit, mga paslit para ipakita yung katangian ng kapakumbabaan. Ayan. Pero hindi po doon natatapos yung sagot ng Panginoon. Doon sa tanong na sino ang pinakadakila. Dahil kung mapapansin po ninyo, mayroong ikalawa na sinabi ang Panginoon hinggil doon sa tanong na sino ang pinakadakila. At ito ang sabi ng Panginoon, ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Sa makatuwid, hindi lang kapakumbabaan ang daan patungo sa kadakilaan sa mata ng Diyos. Ito ay ang paggalang dun sa mga taong maliliit. Kaya sabi nga niya, ang sino mang tumanggap sa mga kagaya nito. Mahirap po yun sa atin dahil minsan nakalulungkot kung yung tao sa harapan mo ay
itinuturing mong maliit na tao, meron ka kaagad na bias o pagkiling. Kapag yung nasa harapan natin, itsura pa lamang, mukhang walang sinabi. Kapag yung kakausap natin, dun sa kung paano siya magsalita, parang hindi nakatapos. Parang meron agad tayong biases na tinatawag. Ano ang sinasabi sa makatuwid ng Panginoon? Kung gusto mong maging dakila, kung gusto nating maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos, kung gusto nating marating ang kaluwalhatian ng langit, maghanap po tayo o maging bukas tayo o may kamalayan tayo dun sa mga tao sa ating paligid na parang tila minamaliit. Yung ating mga kapitbahay na tampulan ng tsismis. Yung mga kasama natin sa opisina na parang mahina, na parang niloloko, utus-utusan, lagi na lamang inookray dahil hindi kumikibo. Hindi naman pumapalag eh. Yung bang para lamang makuha natin yung atensyon ng ating mga kaibigan, ay meron kang parang gagawing pulutan. Yung mga taong ito na tinuturing ng mundo o ng lipunan na wala, insignificant, maliit, walang sinabi, mahirap, mangmang, yun ang hanapin natin. At hindi lang hahanapin, yun ang pahahalagahan natin. Kung papaano nating pinapahalagahan ang ating Poong Jesus Nazareno, ito rin ang pagpapahalaga na nais niya na ibigay din natin sa ating kapwa. Yun ang pagiging dakila. Isipin natin ngayon, sino yung nga ba yung mga tao na parang minamaliit na ng mundong ito? Sino sa ating mga kapitbahay, kasama sa trabaho o eskwelahan, sa ating mga barkada o tropa, sino dyan yung parang lagi na lamang naaapi, nauokray, tampulan ng tawanan, minamaliit, hinihiya? Sila ang ating pahalagahan, galangin, dahil sa bandang huli, sila pa ang magiging daan natin para makamit ang kadakilaan na nagmumula sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging kaniyang mga minamahal na anak. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga leader ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo.
Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at yaong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway, mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway, walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa langit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang kababaang loob ng isang bata, sapagkat sa mga tulad nga nila ang kaharian ng langit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos namin, Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo, mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming dumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin Magsitayo na ang po ang lahat. misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo mga kadiboto. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningling ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.